Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, dumating na ang paghatol ho dito sa dating Senador Leila de Lima. Kahapon ho nangyari ang paghatol. Subalit napawalan sala ho itong si Leila de Lima. Unang kaso, napawalan sala siya. Pangalawang kaso, napawalan sala din po siya. At kahapon ho, ay muling napawalan sala itong si Leila de Lima dito sa huling kaso ho na kinakaharap niya na may kaugnayan ho dito ho sa pinagbabawal na gamot. Nako po, ayari na. Babalikan ka ni Leila de Lima, sisingiling ka ni Atty. Leila de Lima, dating Presidente Digong, sapagkat kaya napawalang sala sa tatlong kaso si Atty. Leila de Lima ay tinaniman mo ng ebidensya di umano dating Presidente Digong. Nako po, nagkabistuhan na. Yan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Mga kaibigan, malaki po ang ika nga po'y katuwaan, napakasaya, napakalaking regalo ho. Kahit hindi pa Pasko, itong regalo sa dating Senador Atty. Leila de Lima kahapon, sapagkat siya ho ay malayang malaya ho. Malaya na, walang sagabal. Dahil bago ho siya hatulan dito sa huling kaso niya, siya ho ay may pansamantalang kalayaan lang. Nakapaglaga ko siya ng kakulang piyansa para sa pansamantalang kalayaan. Ba't kahapon ho ay nagkaroon po ng promulgation. At ito ho ang nangyari, pinawalan sala si Leila de Lima. Buhat dito sa ABS-CBN News, para naman po tayo ay mayroong resibo. Nandiyan po sa screen. Absolto si dating Senador Leila de Lima sa natira niyang kaso may kinalaman sa illegal na droga. Yan po sa screen. At ang nilalaman ho niyan ay nako po, napakatindi. Matindi ang banat, matindi ho ang binitawan ng mga pananalita patungkol dito sa dating Presidente Digong nitong dating Senador na si Leila de Lima. Kung magugunitan niyo po mga kaibigan, itong si Leila de Lima ay number 1 kritiko sa pamamagitan ho ng pagpapatupad niya ng patas na pag-iimbestiga noong kasalukuyan ho na Mayor ng Davao. Itong si Digong ay chairman ho ng Commission of Human Rights, itong si Leila de Lima, na nagkaroon po siya ng tamang pag-iimbestiga diyan po sa mga biktima na napakarami diyan ho sa Davao noong siya ho ay mayor pa. Itong si Digong, inimbestigahan nitong si Leila de Lima. Subalit nagalit to si Digong. At nang maupo ho bilang presidente, itong si Digong ay inuna na ipakulong niya itong si Leila de Lima. Nakasangkot niya po dito ang marami na talaga ho sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. May kasangkot po siya diyan sa Bilibid Prison, may kasangkot po siya diyan sa ahensya po ng Kagawaran ng Katarungan at sa iba't ibang ahensya at iba't ibang kapulisan ho. Mga kaibigan, kaya po naisagawa ng mga batas ni Digong na kalukuhan noon
sa pamumuno niya na gumawa ng tanim ebidensya para lang maipakulong itong si Leila de Lima bilang ganti niya dito ho sa pag-iimbestiga sa kanya diyan ho sa Davao na biktima niya ng tinatawag na ika nga po'y tukhang at human rights violation. In relation, pinadaanan lang po natin niya at nang sa ganun po, matuntun po natin sa lahat po ng hindi pa nakakaalam kung ano ang punot dulo po nito. At kahapon ho, sa wakas, nagkaroon nga ho ng promulgation at napatunayan ho ng korte na si Leila de Lima ay walang kasalanan at walang sapat na ebidensya. Kaya nga ho, siya ho ay hindi nahatulan para makulong bagkos not guilty sa kaso ho na pawalang sala itong dating senador na si Leila de Lima. Once again, congratulations po Attorney Leila de Lima. Alam ko ho ay bilib ho ako dito. Dito ang tunay na kumikilala ho sa rule of law. Hindi niya tinakasan ng batas, pinaglaban niya po ang kanyang pinaglaban niya kung anong mayroon ho doon ho sa kanyang kaso, hindi ho sa salita. Dinaan niya ho sa korte. At korte na po ang naghatol at lumabas ho ang katotohanan na siya ho ay walang kasalanan, subalit nakulong ho siya ng 7 taon. Ganyan po katindi ang pinagdaanan ni Leila de Lima na kahit walang kasalanan, after 7 years, walang kaduda-duda ho na mga ebidensya ay tanim po, mga kaibigan, nung panahon panunungkulan ng dating Presidente Digong. Dito ito ang gayahin mo, Kibuloy. Kung wala kang kasalanan, kahit sino puman diyan sa kampo ni Digong, ang sino man may ka nga po ay na-issuehan ng warrant of arrest, dapat gayahin nyo ito. Ipaglaban nyo sa korte. Hindi sa social media, hindi yan puro interview kayo na ganito, character assassination. Ito dumaan sa rule of law. Bilang isang abogado, nirespeto niya po ang batas. Sinanggunin niya ang pagpaglaban niya sa korte. At yan po malinis, mga kaibigan. Malaya siya. Kibuloy, maging aral sa ito. Kung wala kang kasalanan, ipagtanggol mo ang iyong sarili sa korte. Hindi yan tago ka ng tago. Mga kaibigan, matindi ho. Pagkatapos niyang ma-absolto, mapawalan sala na Leila de Lima, ayon sa kanyang interview ng ABS-CBN, ay mayroon siyang gustong iparating kay dating Presidente Digong. Na ang sabi niya, magbabayad ka, Digong, sa taong bayan sa mga nagawa mong kasalanan. Matindi yung mga banat niya yun. Ibig sabihin, ito pong si Leila de Lima ay handang gawin ang lahat para muling maipagtanggol ang kanyang karapatan. Yung mga nawala sa kanya na mga araw na yon, inapakan, niyurakan, ay pagbabayaran ho ni Digong. Alam ko, mga kaibigan, hindi ko man pinapangunahan itong si dating Senador Leila de Lima. Malakas po at matibay. Kung siya po man ay magsampa ng kaso, may kalayaan po siya. Dahil siya po ang nasaktan, inalipusta, ginago, tinaniman, di umano, ng ebidensya. May karapatan po siya, mga kaibigan. So abangan po natin kung ano ang magiging hakbang dito ng dating Senador Leila de Lima. At ito pa ang matindi. Tutulong siya sa mga biktima ng mga EJK killings, mga pinaslang tinaniman, ay lalong palalaksin niya, bubuhayin.
tutulungan upang siya ganun. Itong dating Presidente Digong, ayon po sa kanyang binitawan, ay kailangan magbayad sa mga nagawa niyang kasalanan, mga kaibigan. Matitindi ho ang binitawan niyang mga pananalita laban ho kay dating Presidente Digong na nauunawaan po natin yan, mga kaibigan. Hindi po siya naging arogante. Nilaban niya po ang kanyang kaso sa patas na pamamaraan kahit siya ay aping-api na. Dahil alam niya ho na wala siyang kasalanan. Kaya't nandyan po ang korte, sinanggunin niya. Hindi niya tinakasan, bagkus nagpa-aresto siya noon. At ito po ang kinatnan. After 7 years, malaya po siya, mga kaibigan. So abangan po natin kung ano itong sinasabi niya na magbabayad ka. Pagbabayaran mo ito, dating Presidente Digong. Yan ang mga banat niya sa binitawan niyang statement pagkatapos niyang mapawalan sala sa kaso na may kaugnayan sa illegal na pinagbabawal na gamot. Kita niyo mga kaibigan, biktima siya ng ikangay kalukuhan na drug war, mga kaibigan. Buti siya na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Paano na itong humihingi po ng mga hustisya? Ang katulad kong maliit na mamamayan. Pinas lang, tinaniman, nanlaban di umano. Napakarami ho ang sumisigaw ng ganyan na ngayon ho ay nakalibing diyan ho sa sementeryo. Nakalibing din ang kanilang hustisya. Wala pa pong hustisya, mga kaibigan. But dito ho, kay dating Senador De Lima, biktima rin po siya ni Digong. Ba't nagkaroon po siya ng hustisya? Kaya ang pangako diyan ho ni dating Senador De Lima, tutulong siya at pananagutin si Digong dito ho sa mga biktima na walang libo-libo, walang kawa-awang kinitilang buhay. Ayon po dito kay Leila De Lima. Abangan po natin at kabang-abang ito, mga kaibigan. Any reaction diyan sa comment section. Pabor po ba kayo dito na nasa naganap kahapon na napawalang sala? Itong si Leila De Lima, malaya na po siya, wala na ang sagabal. Any reaction sa kanyang hatol na napawalang sala? Diyan po sa comment section, inaanyayahan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Muli po, congratulations, dating Senador Attorney Leila De Lima. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, mga kaibigan. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.